Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, talagang mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Usapang pag-aresto dito kay Arnie Tevez. Talagang tulong-tulong na po. Interpol gumalaw na upang tumulong dito sa pag-aresto na nagtatago isang wanted na si Arnie Tevez. Laman ng video na yan mga kaibigan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang patapusin nating panoorin ng kabuuan ng kaunting vlog na ito. At nasa ganun, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Kinreate na po tayong dedicated tracker team. Nakikipag-unayan rin anya ang PNP sa International Police at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOJ upang maisilbi ang warrant of arrest at maibalik na dito sa bansa si Tevez. Tulong-tulong ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisilbi ang warrant of arrest. Yung mga ahensya po ng gobyerno ay magtutulong-tulong po para masiguro po na may implement po natin itong warrants of arrest issued by the court po. Bumuo na ng tracker team ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP at CIDG upang matunton ang kinaroroonan ni expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Kasunod na rin ito ng inilabas na warrant of arrest laban sa dating kongresista kaugnay sa Degamo murder case. Si Almar Forzuelo sa report. March 4, 2023, araw ng Sabado nang pasukin ng mga armadong lalaki ang bahay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo sa bayan ng Pamplona na nagresulta sa pagkamatay ng gobernador. Agosto 1, araw ng Martes, nang isinapubliko ng Anti-Terrorism Council o ATC ang impormasyon na idinideklara nilang terorista si expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. at umano'y armadong grupo nito kasama ng kanyang kapatid na si dating Congressman Pride Henry Tevez. Kasunod na rin ito sa pagkakasangkot umano nila sa madugong pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pang insidente ng pagpatay sa lalawigan. September 6, 2023, araw ng Miyerkules, pinaa-aresto na ng korte sa expelled Negros Oriental Representative Tevez Jr. at iba pang akusado sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel Digamo matapos na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang warrant of arrest laban sa dating mambabatas. Kaugnay nito, sinabi ni Acting PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na tulong-tulong ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisilbi ang warrant of arrest. Hindi lang po yung Philippine National Police ang nag-exert po ng effort para mahuli po not only Congressman Tevez but the other co-accused including yung ating National Bureau of Investigation ay tumutulong din po. So yung mga ahensya po ng gobyerno ay magtutulong-tulong po para masiguro po na may implement po natin itong warrants of arrest issued by the court po. Dahil sa nasabing warrant of arrest, gumawa na rin anya ng tracker team ang mga otoridad upang matuntun hindi lang si Tevez Jr. kundi maging iba pang kasamahan nito. Sa ngayon po ma'am ay may mga kinreate na po tayong dedicated tracker teams to run after yung kanyang mga co-accused. At kausap po nga po kanina yung Regional Director po ng Police Regional Office 7 as well as the Director of CIDG. They are pursuing and exerting best efforts to locate the whereabouts po ng other co-accused. Inamin naman na tagapagsalita ng PNP na malaking hamon anya para sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ng dating mambabatas. Sa ngayon kasi nasa labas ng bansa nagtatago si Tevez Jr. Ngunit nakikipag-unayan rin anya ang PNP sa International Police at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOJ upang maisilbi ang warrant of arrest at maibalik na dito sa bansa si Tevez. Marami po tayong naririnig kung saan yung mga lugar na kanyang pinagpupuntahan. I think no less than the Secretary of Justice has mentioned some of the countries. Like I said earlier, we are closely coordinating with the Department of Justice to really pursue this case. And hindi lang naman ang Philippine National Police ang gagalaw po dito. We have to understand, we have to go through the diplomatic channel kung kinakailangan dahil nga wala nga po tayong, I understand, wala po tayong extradition treaties dito sa mga bansa na posibleng kinaroroonan po ni Congressman Tevez. Matatandaan na humingi ng asylum si Tevez sa bansang Timor-Leste, ngunit ito'y tinanggihan ng nasabing bansa. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Naku, I'm very sorry.
binitawan na ang pananalita ng tagapagsalita po ng PNP. Shoutout po sa inyo. At matindi to, Interpol na. Interpol na ang gumagalaw na ako. Palit na ho ang mundo na to nitong si Arnie Tevez. Shoutout po muna at maraming salamat bago tayo magpatuloy dito sa DCYT 765 sa paggamit ho ng inyong video clips. Muli shoutout, maraming salamat. Okay, nandito na naman po tayo ngayon ay araw ng Biyernes. Nako po, happy weekend. Tapos na naman ang isang linggo sa mga nagtatrabaho po sa opisina. Nako, ito ang inihintay po natin. Walang pasok kinabukasan upang makapagpahinga at siyempre makasama ang mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng anumang gawain nila. Nako, dito, usapang Interpol, usapang warrant of arrest, mga kaibigan. Inuulit ko po, ilang araw pa lang naman to, bago nung nakaraan lang ito, lumabas ang warrant of arrest. Nakalang araw ay ilang araw lang po ang nakakaraan. Kaya alam ko ho, kahit ilang araw pa din na nakakaraan ito at hindi pa matagal lumabas ang warrant of arrest, ay marami na pong naiinip. Talaga sabik na po sila. Kahit ako ay sabik na din pong makita na nakapusas itong si Arnie Tevez na binabalik po sa ating bansa. Nako po, talaga mangyayari ba yan, mga kaibigan? Sa tanong nyo, sa tingin nyo po, mangyayari ba itong nakapusas? Bago po tayo magpatuloy dyan, bago tayo mapahaba sa ating pagtatalakay, shoutout at maraming salamat mga mahal nating OFW, Toronto, Canada, at dahil pa lang nanonood natin dyan saan man sulok ng mundo po kayo naroon. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, kaibigan, mga kapwa ko netizen diyan sa buong mundo, ay halina po kayo at samahan nyo po ako dito sa ating kaunting pagtatalakay. Masaya po ito. At siyempre dito sa ating pagtatalakay ay magbabase po tayo ngayon diyan sa rolling ng video na pinakita ko po sa inyo. Ay, sandali, marami naghahanap kay Atty. Topacio. Talagang tuluyan na pong nawala. Tuluyan na nagtago. Nasaan kaya si Atty. Topacio? Si Atty. Pumilo biglang tumahimik. Nawawala din Nawawala, ba't nandyan din ho? Talagang tahimik ho. Nasa sulok, tahimik si Atty. Pumilo. Ito naman si Atty. Topacio ay tuluyan na nawala. Hindi po natin alam kung uutlaw pa to, mga kaibigan. At iniintay po natin ang pahayag din hanggang ngayon po ay wala. Atty. Topacio, kung saan ka man naroon ngayon, ay huwag kang magpalipas ng gutom, Huwag kang magpapalipas ng gutom, maligo ka. Maligo ka rin araw-araw kahit anuman ang iniinda mo sa buhay. Parang nagsisisi ka na Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Yan, mga kaibigan, yung kanta na yan, ang theme song nitong dalawang magsing irog, na si Arnie Tevez at itong si Atty. Topacio. Ba't ngayon parang kakaiba ng theme song nila? Winasak na tahanan, o tukso, layuan mo ako. Panibagong team song yan, Panibagong team song yan ngayon nitong magsing irog na si Atty. Topacio at itong si Arnie Tevez, Dati ho ay nananaginip ng gising, yung kinanta kong una. Ngayon ay kakaiba na tukso. Matindi to, talaga. Ay, isipin mo nga, nawasak bigla ang tahanan nila. Kanya-kanyang tago Inuulit ko, Atty. Topacio, kami po ay talagang concern sa inyo. Kung saan ka man naroroon ngayon, maligo ka at kumain kang mabuti. Huwag kang magpapayat, Kumain ka para pagharap mo muli sa camera.
Kung halimbawa't buo na ang loob mo, desidido, wala ka ng takot, ay pagharap mo sa camera, ay maliwalas. Hindi nagbago ang iyong matipuno at gwapong pagkakatawan. Muli po, Atty. Topacio, ito ay inaalay ko sa iyong awitin. O Tukso, layuan mo ako, kay rami ng winasak na tahanan. Palakpakan na yan. Yan ang nasobrahan ng talino, di ba? Ganyan, hinahanap. Kahit kung hindi ito nasobrahan ng talino, si Atty. Topacio, ay hindi po natin ito papansinin. Ano bang pakialam natin diyan? Ano bang pakinabang? Bakit papansinin natin yan? Data po at iniidolo po natin ito sa kabaliktaran. Sa kabaliktaran. Dahil siya po ay nasubrahan ng talino. Mga kaibigan, medyo napaba tayo kay Atty. Topacio. Ay dumako na po tayo dito sa ating pinakabuod ng ating pagtatalakay. Medyo pinadaanan ko lang po yung counting bagong team song dito kay Atty. Topacio at kay Arnie TV sa winasak na tahanan, o Tukso, layuan mo ako bago po yan. Palakpakan! Ay, mainis na kayo at magalit. Gusto kong magalit lalo itong mga to Pag pumapalakpak ako, ayaw akong papalakpakin. Dahil sila po ay hindi nagugustuhan po ang nangyari ang paglabas ng warrant of arrest. Okay, mahalin po natin, respeto ang mga bashers na yan. At huwag nyo pong susuntukin sa mukha. Huwag nyo kukurutin. At baka yan po ay magtampo, umiyak, yung mga basher na yan ay hindi nyo kayang patigilit, mga kaibigan. Yun nga po, katulad ng nasasabi ko, kung hindi ho kayo naniniwala sa katotohanan, masakit po ang mangyayari sa inyo. Masakit ang nararamdaman kapag nanood kayo dito sa aking maliit na YouTube channel, mga kaibigan. Yun po, doon sa mga hindi naniniwala ay talagang masasaktan kapag narinig ang warrant of arrest na lumabas na at kapag narinig ang kanta ko at kapag ika nga po napanood ang mga palakpak ko. Yuhuu! Hoy! Nakakagrabe! Naaliw ako doon. Napahaba tayo tuloy doon. Ayan, tuloy doon. Nabubulol tayo minsan na, pasensya na. Ganyan. Kasama po sa trabaho yan, mga kaibigan. Sinasabi ko nga po sa inyo, wala po akong tinatago. Wala akong cut. Pag nagbablog po ako, wala akong binabasa. Datapwat na sabihan ko po yan dahil pinag-aaralan po muna natin ito bago humarap sa camera kung ano man ang dapat natin talakayin. Okay, pasensya na po. Dire-diretso na tayo. Ito man, alive na alive. Ay nasaan ka na, Arnie Tibes? Huwag kang mag-alala. Yung yati mo, kumusta ng yati mo? May iikutan pa ba yung yati mo? Parang wala na At ito nga, ayon po sa ruling ng video na yan, ayan, nakipag-ugnayan na po ang ating pulisya. Lahat po ng remedyo ay gagawin na po dito, mga kaibigan. At nasa ganun po ang nang magkaroon po ng ngipin itong warrant of arrest na pinalabas po. Dahil napakapangit pong tingnan na ika nga po ay may salitang warrant of arrest but hindi po napapatupad at hindi po nadadakip, hindi nahuhuli itong si Arnie Tibes. Wala po tayong question. Wala pa po tayong question dito. Walang question mark na malaki kung bakit hindi pa nahuhuli po ngayon. Dahil data po at nauunawaan po natin yan. Ilang araw pa lang po lumabas ang warrant of arrest. At unang-una ay dumadaan po ito sa legal na proseso. Dahil country enter. Bansa to bansa na po ang nag-uusap dito, mga kaibigan. That's why ito po ay maglalaan ng ika nga po ilang tulong na proseso bago po natin makita na nakapusa si Arnie Tibes. Alam ko po, mga kaibigan, yan lahat po na yan ay nauunawaan nyo. Kaya ito nga po, gumalaw ng Interpol, lahat po ng ahensya dito sa ating pamahalaan na nakipag-coordinate na po
ang ating pulisya, mga kaibigan. At nang sa ganun po, tulong-tulong po tayo na ika nga po madakip itong si Arnie Tibes. Huwag po tayo mag-alala, mga kaibigan. Hindi ko man pinapangunahan ng DOJ. But alam ko, maglalabas po na ika nga po salaysayan tungkol po dito sa walang extradition treaty na bansa. Diyan po papasok yung ika nga po na pagdeklara sa kanya na isang terorista. Dahil kapag ikaw ay na-declare ho na isang terorista, ay hindi ka pwedeng kupkupin ng isang bansa. Dahil unang-una, bakit ka magkukupkup ng ika nga po isang terorista? Pahayap-papayap pa lang po yun. Hindi ko muna bibigyan ng diin, hindi ko lahat tatalakayin doon sa extradition treaty na papasok ang pagiging pagdeklara ng isang terorista dito na gagawin po na ika nga po paraan dito sapagkat ayaw ko pong pakunahan ang DOJ. Pahapayaw lang po yun, mga kaibigan. Gusto kong mismong marinig ay galing mismo sa DOJ dahil unang-una, inuulit ko po, ayaw po silang pangunahan. Patandaan po natin, yan sinabi ko na kaunting salaysay na yan tungkol doon, ay maglalabas po yan ng ng ika nga po, salaysay nitong DOJ kung paano dakipin kung walang extradition treaty ang isang bansa. Okay, alright. Pinadaan na lang po natin kaunti. Alam nyo bakit? Ako po ay minsan nauulit ko ang ating pagtatalakay dito. Ilang beses ko nauulit yung mga salita sapagkat unang-una ay naaangkop po doon sa ating pagtatalakay at gusto ko po talaga ang maghatid sa inyo nang hindi po kayo napipik news. At nagagusto ko po maghatid sa inyo na ika nga po, pagkatapos po nito nating tinatalakay ay mayroon po kayong mauunawaan at nakuha nyo po kung ano ang gusto kong sabihin. That's why ganyan po ang style ng aking pag-vlog. I hope mayroon po tayo kung sariling identity. Hindi po ako newscaster, hindi po ako akong anchorman. Ang sarili ko pong identity bilang isang maliit na vlogger na ako po ang naghubog sa aking pagkatao bilang isang maliit na vlogger, wala po tayong ginagaya, mga kaibigan. That's why nandito po ako, naninindigan kung ano-mano ang ginagawa ko dito. Ito ay isang public opinion na may kasamang komentaryo na nagpapakita po ako sa inyo ng video sa ating pagtatalakay na doon po tayo nagbabatay. Inuulit ko po. Ito po ay sarili kong identity. Wala po tayong ginagaya, mga kaibigan. Kaya doon po sa nagpaparatang na kung bakit hindi ko ginagaya ang pag-vlog ng kampo ni Tibes. Kung bakit hindi ako lumilipat doon sa kampo ni Tibes sa mga naghihikayat po sa akin para doon mag-vlog. Pues, nako po, naginip kayo ng gising. Hindi nyo kayang bayaran itong maliit na YouTube channel ko. At hindi nyo rin kayang bayaran ang aking prinsipyo. Lalo't sa higit ang aking pagkatao. Kahit ako ay isang mahirap lamang. Kahit ako po ay naguulam araw-araw ng asin, bagoong asin, kamatis. Yan po ay proud na pinagmamalaki ko po. Isa akong mahirap. That's why kahit anong offer nyo po sa akin, dito lang po ako naka-stay sa maliit kong YouTube channel. Walang grupo, mga kaibigan. At hindi nyo po kayang kunin ang aking prinsipyo para baluktutin. Okay, alright. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan dahil marami po ang nanliligaw sa akin para itigil dito ang aking pag-vlog at doon tayo mag-vlog sa kabila. Kung hindi man tayo mag-vlog sa kabila, ay tigilan ko ang pag-vlog dito, mga kaibigan. Yun ang gusto nilang ipunto. Wala effect. Nandito ako, alive na alive, buhay na buhay, sa tulong at suporta ng ating mahal na Panginoon, sa tulong at suporta nitong mga mahal kong netizen na nandiyan po lagi nakaalalay sa akin, nagbibigay ng public opinion. Talagang heto. Wala na lusot ito. Huwag kayong iiyak. Itong sa kabila. Dahil pag naririnig nila
Ang salitang warrant of arrest, salitang huhulihin na, aarestuhin na, ay talagang umiiyak po sila diyan sa comment section. Huwag kayong umiyak. Ganyan po talaga ang legal battle. Kahit sa laro po, may nananalo, may natatalo. Lalong-lalo na po dito sa legal battle, mayroon pong nananalo at may natatalo. Ito po ang tandaan natin. Mas maganda po sa ganito, mga ganitong sitwasyon. Huwag po tayong lalagay doon sa matatalo ka. Lagi po tayo dapat, kung mayroon po tayo na ikangapoy pinapanigan, dapat nananalig po tayo at kumakampi sa mga strong evidence na ika nga po ay tinuturo dito na utak sa pagpaslang di umano kay Governor Digamo, Siargao Tevez. That's why nandito po tayo sa hanay po na kumakampi tayo sa ating pamahalaan sa DOJ, sapagkat ginawa po ng DOJ ang kanilang trabaho na makakuha po ng strong evidence. Nagbabase po sila sa mga malalakas na ebidensya. Kaya ngayon po, nandiyan na po ang warrant of arrest. Nandiyan na po ang Interpol. Nandiyan na po ang ating pamahalaan. Nandiyan na po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Upang magtulong-tulong at nang sa ganon, sa lalong madaling panahon po, ay madakip at maaresto itong si Siargao Tevez na nandiyan po nagtatago sa ibang bansa, mga kaibigan. Huwag po tayong mag-alala, katulad lagi po, huwag kayong magsasawa dito sa ating pagtatalakay na kung kailan po ito maaaresto. Huwag po kayong magsasawa na lagi po itong tinatalakay, sapagkat wala po tayong ibang tatalakayin dito. Sapagkat marami po ang nag-aabang na humihingi po sila ng update kung ano daw po ang nangyari dito sa ikangapoy pag-aresto kay Siargao Tevez. That's why nandito po tayo para magbigay po ng mga latest update at nang sa ganun po, kung hindi man mangyari po ngayon ang pag-aresto sa araw na ito, at least nabigyan ko po kayo ng update sa susunod na mga araw, buwan, at linggo, oras. Mamimili lang po tayo dyan. Hindi po tayo magbibigay na eksaktong oras, katulad ng mga nasabi kong yan. That's why lagi ko pong sinasabi, wag po kayong masasawa. Ilang tulog na lang po ito na mapupusasa na Siargao Tevez, katulad po ng inyong ikangapoy pinaparating diyan sa public opinion, sa comment section. Alam ko po na kayo ay inip na. Kahit po ako inip na din. Inip na po tayo, hindi po dahil mabagal ang hustisya, dahil wala pong hustisya. Ang akin po, inip po ako based on my own perception, dahil naiinip po ako na gusto ko na talagang makita ito, Siargao Tevez, na nakapusas po para ikangay dalhin sa kulungan, mga kaibigan. Doon po pumapasok yung aking pagkainip. But wala po tayong big question kung bakit hindi pa ito naaresto ngayon, araw na ito. Wala po tayong big question kung bakit hindi pa ito naaresto bukas at po sa susunod na araw. Dahil nauunawaan ko po na ito po ay may proseso na pinagdadaanan, lalot na po ito ay nasa malayo at labas ng ating bansa, mga kaibigan. Baka naman po, pag hindi po ito dumaan sa legal na proseso, ay diyan po tayo magkakaroon ng technicality pagdating sa korte. That's why nagiging maingat po ang ating pamahalaan. Data po at dito sa puntong ito, wala na pong pag-alinlangan na ito po talaga ay maaaresto. Wala po tayong dapat ikatakot kung ito ay arestuhin na. Dapat dahil mayroon po tayong batayan na, mga kaibigan. Ang gusto ko pong ipunto doon sa mga country ho. Doon sa mga country kung saan po man ito naroroon, ay nakikipag-ugnayan po ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng hindi ma-bypass kung sino man na namumuno nito. Sa pamamagitan po na hindi po sila maitsapera, kailangan dumaan po sa pakikipag-usap ito bansa to bansa bilang respeto po kung sino man ang namumuno doon sa bansang iyon. Bilang respeto po sa justice system kung ano man bansa naroon po. Siargao Tevez, mga kaibigan. Alam ko po nakuha nyo po, respeto po ang kailangan dito kung saan man bansa
naroroon si Arnie Tevez. That's why dumadaan po sa legal na proseso. Yun po ang gusto kong ipunto. Okay, medyo ikangay, pasensya na ha. Shoutout muna tayo. At maraming salamat. Alam ko po ay doon sa aking mga tinalakay natin ngayon ay makukuha nyo po kung ano ang gusto ko pong ipahiwatig. At shoutout muna at maraming salamat sa mga nagbibigay ng public opinion dito. Eto, buhat naman kay Cesar Austi, shoutout sa'yo. Lagi ito ha. Ang nangunguna ito lagi dyan sa comment section. Ha? At Kaande, paano na yan? Sinasabi niya na di nga siya pinapauwi ng nanay ko. At ayan, warrant of arrest na magpapauwi niya. At pwede ba ako mag-request sa iyo, Kaandes? Gusto ko lang kumanta ka ng nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Gusto ko boses mo, Kaandes. Kantahin mo nga sa video yan. Good job sa channel mo, thanks. Okay, huwag kang mag-alala ha. At kinanta ko ng kaunti yan. At para hindi pa pwedeng diretso Sa susunod po natin at pag may pagkataon, huwag kang mag-alala. Sir Austi, kakantahin po natin. Maraming salamat sa iyong opinion. Mabuhay ka kung gusto mo shoutout. Ha? Buhat naman dito. Nasa na tayo? Kaya Carmela San. Sa good morning shoutout. There Andy, nanonood ako. Di pa nag-comment. My hand wasn't available to write. I'm woke but it didn't skip my ads. Thank you for always bringing a news updates na walang halong fake news. It's good and hard to spread injustice in God Himself justice. Mabuhay ka, Candice, and our beloved PBM and DOJ. Buhat kay Carmela Sanz, nasa ibang bansa ito, California ata. Shoutout sa iyo Ma'am Carmela. Ayan maraming salamat po. At dito naman, nasaan na tayo? Pasensya na Talagang buhat kay Wilma Kadusal. Maraming salamat po, Candice. Dumating na ang pinakahihintay ko na mahuli na yan si Arnie Tevez at makulong dahil may warrant of arrest na. Okay, maraming salamat po sa nagbibigay ng public opinion. Kung hindi po nabasa ang inyong public opinion, ito po tuwing sa bandang huli ng ating vlog ay nagkakaroon po tayo ng shoutout. Mababasa po yan. Bilang pagpupugay po sa inyo. Maraming salamat po. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po natin kalimutan magbigay ng public opinion. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan!